ang pinaka-aantay niyong 2v1 sa gitnang nina Garp, Roger at Tung Rox. Kung paano patutumbahin ni Rox ang lahat ng pinakamalalakas na members ng kanyang crew, tulad nila ng Kaido, Big Mom at Whitebeard. Ang mas marami pang detalye tungkol kina Joy Boy at Davy Jones. Kung paano makakaligtas at makakatakas completely ang kanyang mag-ina na sina Teach at Aris, ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1164. Kaya siguraduhin nyo naka-like, naka-subscribe at naririnig nyo na ang bell button para automatic ay ma-notify pag release natin na susunod na video. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Davy's Blood. At kung dito pa lang, alam kong may idea na kayo kung anong mangyayari sa chapter na ito. Sa title page, makikita natin ang isang napaka-solid na art ni Oda kung saan hinahabol ni Pero ang isang rabbit na may pocket watch. Pero mag-proceed na tayo sa context ng chapter na ito dahil alam kong gigil na kayo sa mga eksenang magaganap sa loob nito. Hindi nagtagal matapos ang ginawa ni Imo na pag-convert kay Rox, agad na na-realize ng iba pang malalakas na individual sa battlefield ng God Valley kung gaano kalakas talaga si Imo. Maging si Roger napapaisip sa dinami-dami ng napakalalakas na atake na inirelease nila, hindi man lang tinablan, hindi man lang na-feel ni Imo, nakatayo pa rin siya. Isang napakalaking higanting halimaw na parang gamba. Napatulala silang lahat habang tinititigan si Rox na unti-unting nagbabago. Pero alam nyo guys, napakalakas din talaga nitong si Rox, lalo na ang kanyang willpower. Kung nakita nyo sa mga previous chapters, ang mga higante ay instantly naging mga devil, pero itong si Rox, nasa tamang pag-iisip pa rin habang binabastos at kinakausap niya si Imo. Sinabi niya kay Imo na napakasama daw ng ugali nito. Tinatrato niya ang mga tao na parang basura lang, na parang wala silang halaga. Inulit-ulit pa ni Rox ang pangalan ni Davy D. Jones na tinawag niyang the previous king of the world. Agad naman itong ikinagalit ni Imo habang kinokontra at sinasabi kay Rox na hindi daw totoo yon at never in history na naging king of the world si Davy Jones. Idinagdag pa ni Imo na wag nang babanggitin ni Rox ang pangalan ni Davy Jones sa gitna ng koneksyon nilang dalawa. Pero dahil dito, lalo lang naiinis si Rox. Sinabi niya, pangalan lang naman iyon. Isang pangalan lang, Davy Jones. Kaya siya nagtataka kung bakit ganun ang reaksyon ni Imo. Bakit parang takot na takot siya? Para bang may gustong itago o gustong iwasan? Habang patuloy na pinoprovoke ni Rox si Imo, sinabi niya na, all throughout this time, all throughout these years, napakatagal mo nang natatakot, Imo. Natatakot daw ibong si Imo na baka sa paglipas ng panahon, may isang individual na magpapaalab muli ng will ni Davy Jones at matutupad ang promise na hindi pa niya nagagawa. Ibig sabihin, ang tinutukoy na promise ni Rox D. Zeb sa mga previous chapters ay hindi ang promise ni Imo, kundi ang promise ni Davy Jones na hindi natupad, marahil dahil napatay siya ni Imo. Pero hindi pa rin tumigil sa pang-aasar si Rox, tinanong kaya, kanino ka mas natatakot? Kay Davy Jones ba o kay Joy Boy? Na nagpatunay guys na hindi iisang tao sina Davy Jones at Joy Boy. At least sa chapter na ito, na-confirm na magkaiba talaga sila. Ngulit sila ang dalawa sa pinakamalalaking karakter na pinakanatatakutan ni Imo. At ang sagot ni Imo sa tanong na yon ni Rox ay malamig at puno ng yabang. Hindi ko kailangan matakot dahil hindi na muling magre-resurface ang dalawa na yon. Hindi na nila mabubuhay muli dahil patay na sila. Bumawi naman si Imo habang sinasabi na hindi rin mangyayari ang mga pangarap nila Davy Jones at Joy Boy dahil kontrolado na niya ang lahat. Hindi na siya dapat matakot dahil nakuha na niya ang isang perfect army, isang napakalakas na hukbo na sabay na gentle at decisive. At iyon ay walang iba kundi ang mga giants, na siyang dahilan kung bakit napikon na naman itong si Rox habang sinasabi na napakasama talaga ng ugali nitong si Imo dahil gusto na naman nitong i-take advantage ang morals at ideals ni Harald. Alam naman ni Rox na ang tanging hangarin ni Harald ay linisin ng reputasyon ng mga giants, kaya lalo lamang itong nagalit. Sa galit na iyon, mas lalo lamang lumakas ang pagiging isang devil ni Rox para bang mas lalo siyang nabuff at mas na-push through ang kanyang demonic transformation. Ngayon, singit ko lang guys, meron tayong ginawang video na tumatalakay tungkol sa Domei River Sea. At isa sa mga iniisip nating possible condition doon ay kailangan galit o nakakaramdam ng hatred ang target ni Imo para ma-convert sila into a demon. Kung titignan nyo dito, pasok na pasok yon dahil matapos siyang i-provoke ni Imo tungkol kay Harald, saka siya mas lalong naging devil.
At dahil dito, ibinigay na ni Imu ang kanyang final command kay Rox at iyon ay to put an end to Davy's dream. Para bang indirectly ang sinasabi dito ni Imu ay para tuluyang maputol ang will ni Davy Jones, kailangan niyang i-wipe out ang buong Davy clan. Matapos iyon, itinapon muli si Rox pabalik sa lupa. Sa pagbagsak niya, nakita siya ng mga members ng kanyang crew tulad nilang Whitebeard at Big Mom. Sa una, hindi pa nila alam kung ano ang nangyayari. Sino nga ba naman ang mag-aakala na magiging devil itong si Rox, lalo't hindi nila alam ang tungkol sa Domay River Sea. Tinanong pa siya ni Big Mom kung okay lang daw ba siya, kung ano ang ginawa ni Imu sa kanya sa itaas. Dahil sa layo ng distansya, mataas ang posibilidad na hindi nila nakita kung ano talaga ang ginawa ni Imu sa kanya matapos siyang tusukin. Nagulat na lang nila nang nakita nila ang mukha ni Rox na ibang-iba na, halatang hindi na siya normal. Binigyan ulit siya ni Imu ng panibagong command. Matapos niyang patayin at ubusin ang lahat ng miyembro ng Davy clan, i-wipe out at i-annihilate din niya ang lahat ng mga obstacles na nasa loob ng God Valley. At sa sinabing iyon, malinaw na ang tinutukoy ni Imu ay lahat, ang mga Marines at ang lahat ng mga individuals na nasa loob pa ng God Valley Island. Hindi pa rin alam ni Big Mom kung ano ang tunay na nangyari, pero isa lang ang napansin niya na napaka-obvious. Lumaki si Rox. Naging mas malaki pa siya kaysa kay Big Mom, na kung tutuusin, previously ay mas malaki pa nga siyang Big Mom kumpara sa kanya. Tinanong siya ni Big Mom kung ano ang nangyari, pero ang sagot ng Devil Rox ay malamig at diretso. Umalis ka sa harapan ko, Big Mom, dahil kung hindi, masasaktan ka. Nagsimula na ring sabihin ni Rox na dapat daw talagang patayin ang lahat ng members ng Davy clan. Kailangan daw maubos ang kanilang lahi sa kasaysayan. Agad siyang tumalon papunta kay Kaido at tinusok ang ilong ng dragon gamit ang kanyang saber. Gulat na gulat si Kaido dahil bakit nga naman siya aatakihin ng sarili niyang captain. Pero hindi doon nagtapos. Nag-launch pa ng isang napakalakas na attack si Rox sa mukha ni Kaido at sa isang strike lang ay napatulog niya ito agad. Dahil sa nangyari, nagulat din si Big Mom at akala niya ay magkakampi sila. Bakit niya inatake si Kaido? Dahil dito, umatake din si Big Mom kay Rox, pero tulad ng nangyari kay Kaido, one tap lang din siya ni Rox. Hindi pa rin malinaw ang lahat kay Whitebeard, kaya tinanong niya si Rox kung sagabal ba sila sa kanyang mga plano at gusto niyang mangyari. At ang sagot ni Rox ay diretsahan, "You are." Para bang malinaw na sinabi ni Rox na oo, sagabal na sila sa kanya. At dito alam na nating lahat guys na hindi na ito ang tamang pag-iisip ni Rox dahil tuluyan na siyang lamon ng kapangyarihan ni Imu at ng Domay River Sea. Pero para sa POV nila Whitebeard, hindi naman nila alam na under mind control si Rox ngayon. At sa sobrang lakas ng clash sa gitna nitong si Rox at nitong si Whitebeard, nag-uumapaw ang Haki Guides. At kitang-kita nyo dito, talagang iniinda din nitong si Whitebeard ang ginawang atake ni Rox sa kanya. Sa sobrang lakas ng impact, tinamaan nito ang isa sa dalawang mountain o sa dalawang hill ng God Valley na dahilan kung bakit bumagsak at nawasak ito. After ng scene na yon ng pagkawasak ng left part ng God Valley Mountain, never na natin ulit makikita si Whitebeard sa sumunod na mga panels. Kaya it's safe to assume na after ng napakalakas na atake niyo ni Rox ay na-knockout niya din maging si Whitebeard. At tulad ng binanggit natin guys sa spoilers, hindi yun nakakapagtaka knowing na napakalakas na nga ni Rox kahit sa kanyang original form pa lang. What if ba nga ngayon na nabuff pa siya ng Domay Reverse ni Imu? After niyang matalo ang kanyang sariling crew, nagpatuloy siya sa utos nitong si Imu na ang patayin at i-wipe out ang lahat ng mga members ng Davy clan. At ang pinaka natitirang members na lang ngayon ay ang mag-ina na sina Aris at itong si Teach. Maging ang mga Marines ay namumroblema. Nag-cause ito ng napakalaking panic sa God Valley dahil maging ang mga warships nila ay nabagsakan ng napakalaking mountain na yon na tumba sa northeast coast. Ang mga members ng Celestial Dragons na gustong-gustong mag-participate sa tournament sa God Valley ay nagpapaunahan na ngayon na tumakas at makalayo mula sa God Valley Island. Sa Southwest region naman ay makikita natin na nagmamadali na rin na gustong tumakas ang mga members ng Roger's crew. Pero itong si Rayleigh, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang kanyang captain. Itinanong at klinaro ni talaga maging sa ibang members ng crew kung ligtas daw ba si Roger, na nagpapakita lamang na isang napakasolid na nakama niya talaga itong si Rayleigh. Kahit kasama niya si Shaki, iniisip pa rin niya ang kanyang captain. Makikita na din natin dito guys itong si Dragon na talagang nanlulungmo
Para bang nade-depress na siya dito dahil sa dalawang nakuha niyang babies, wala siyang kahit isang nailigtas. Without even knowing na nailigtas niya talaga actually si Shanks. And currently, although hindi ito naipakita sa previous chapter at maging sa chapter na ito, mataas ang tsansa na nakapasok na nga ito sa isa sa mga treasure chest at nakuha yon ng isa sa mga members ng crew ni Roger. Si Kuma naman ay naghanap pa rin ng mga individuals, ng mga slaves, ng mga humans na nasa loob pa rin ng God Valley para mailigtas. Pinipinila na siya dito nitong si Ginny at nitong si Ivankov dahil pagod na nga siya at delikado na ito dahil sa overfatigue nitong si Kuma baka hindi na siya makabalik at baka doon pa siya mapatay. At sa pagkakataon yun mismo ay may namataan itong si Kuma na dalawang individuals na tumatakbo sa kakahuyan. At alam niyo kung sino yun guys? Walang iba kundi si Teach at itong si Eris. Makikita din natin dito guys itong si Captain John na galit kay Gans dahil nga sa inatake siya nito. Pero si Gans naman ay galit kay Shiki dahil it seems hindi niya napatumba si Shiki at na-knockout siya nito. Kaya si Shiki ang kumuha ng treasure chest at itinakas niya ito mula sa God Valley. Hindi nagtagal, nakakatch up na nga itong mag-ina. Takot na dito si Eris at itong si Teach habang umiiyak pa nga itong si Eris dahil at this point na-realize niya na tinalo na nga ang kanyang asawa. Humihingi ng tawad itong si Eris dahil kasalanan daw ito. Alam niya na hindi pa handa itong si Sebek na harapin si Imu. Na nangangaunugan guys na merong isang formidable opponent na kailangang harapin itong si Sebek para ma-achieve ang kanyang goal. Ayon dito kay Eris, hindi pa daw talaga dapat nakikipaglaban si Sebek sa taong yon. Pero dahil na nga sa nakulong na gamit ang kanyang mag-ina bilang slaves, kailangan niyang mas agapan pa ang pagharap dito na dahilan kung bakit ganito na itong si Sebek ngayon. Alam din nitong si Eris na wala na silang tatakbuhan dahil habang hinahabol sila ni Sebek, may nag-aantay naman na mga chief na mga marines sa lugar na yon kung saan patungo sila sa pagtakbo. Kaya ang natatanging choice na lamang daw ni Eris ngayon ay ang tumalon sa dagat. Ang tumakas mula sa God Valley sa pamamagitan ng paglangoy. Ipinangako niya din dito sa kanyang asawa kahit isang devil na ito na hindi niya hahayaan na mamatay si Teach. Hindi niya hahayaan na dito matapos ang Divi Clan. Napakatindi na ng sitwasyon ngayon dito kina Eris at Teach dahil habang hinahabol sila nitong si Sebek, nakatutok sa kanila ang napakaraming mga kanon. At nang tatamaan na ng atake ni Sebek at ng cannon balls ang mag-ina, dito biglang nag-appear itong si Kuma. At gamit ang ability ng kanyang devil fruit, ang Nico Niconomi, ay tineleport niya ang mag-inang ito bago siya tamaan ng dalawang cannon balls at ng atake nitong si Sebek. Nakateleport din siya ng kanyang sarili, kaya naman nakaligtas ang mag-ina at hindi namatay itong si Teach. Kaya buhay pa rin siya ngayon, maging sa current timeline ng story na nangangahulugan na itong si Kuma ang dahilan kung bakit buhay pa ngayon si Blackbeard. Itong si Kuma ang nagsilbing Nika para kay Blackbeard na nakakatawa lang isipin dahil matapos ngang iligtas ni Kuma si Blackbeard kung ano-anong bagay pa ang gustong gawin ni Blackbeard sa kanyang anak na yon. Pero malaking tanong ngayon, anong nangyari kay Eris? Kung nakaligtas sila dito, nasaan si Eris ngayon? Bakit si Blackbeard pa lang ang nakikita natin? Since na-realize na nga ni Imo na hindi na mapapatay ni Sebek ang kanyang mag-ina, idinagdag at inulit niya ang kanyang pangalawang command. Patayin na lang daw ni Sebek ang lahat ng mga taong nasa loob pa rin ngayon ng God Valley. At nangangahulugan yan guys, na papatayin niya maging ang kanyang sariling crew. Dahil dito, tinatawagan na nga si Garp ng kanyang fleet. Nasaan na daw siya, kailangan na niyang bumalik dahil aalis na sila sa lugar na ito. Ang sagot naman ni Garp, sinabihan na daw niya ang mga ito na huwag na siyang antayin, na umalis na silang lahat dahil hindi naman siya nagpapaantay. Kaya inulit niya, umalis na daw ang kanyang fleet dahil hindi na sila pwedeng magtagal pa dito. Ganon din si Roger. Kinokontak si Roger ng kanyang crew, pero ang sagot naman itong si Roger, ligtas daw siya at mas i-prioritize daw nila na ipunin ang lahat ng members ng Roger's crew sa loob ng kanilang ship. Siguraduhin daw nila na nandun silang lahat at walang naiwan sa loob ng God Valley. Dapat ligtas sila. Habang itong si Rox, isa-isang pinagpapatay ang mga members ng kanyang crew. Tulad ng ibang mga members niya na sina Kaido at Big Mom, hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Bakit inaatake sila ng kanilang sariling captain? Pero nagtataka din sila kung bakit ganito ang itsura niya ngayon. Dahil sa napakatinding insidenteng ito na para bang wala na sa sarili itong si Rox, hindi na nakapagpigil pa itong si Garp at si Roger. At sumigaw silang dalawa ng "Bring it on, Rox!"
na para bang pinoprovoke nila ito na imbis na patahin na ang mga walang kwentang individual sa loob ng God Valley, tulad na lamang ng sariling crew o kaibigan nitong si Rox, ang dalawang ito na lang ang harapin niya. At dito guys, makikita natin na nakapag-release ng napaka-enormous na amount ng haki si Garp at ditong si Roger, na para bang na-provoke na imbis na sumunod kay Imo at sa ipinag-uutos ni Imo na patayin ni Rox ang lahat ng tao sa loob ng God Valley, napilitan si Devil Rox na harapin ang dalawang ito. At kitang-kita natin dito guys sa pagharap na ito na napakalayo na talaga ng size difference nilang tatlo. Napakalaki ni Rox, tulad na lamang ng nangyari sa ibang muna Giants na ginamitan ni Imo ng kanyang dummy reverse. At sinasabi ni Roger, I won't let you go after my crew. Pero may isang hindi naaasahang pangyayari dito guys. Bigla bang paramang nagsalita itong si Rox sa loob ng isip ni Roger at itong si Garp telepathically. Hindi ito nagsalita physically, hindi bumuka ang bibig nito, na dahilan kung bakit nagulat at nagulantang ang dalawa. Hindi nila alam kung paano yun nangyari, pero mas nagulat pa sila nang makita nila ang emosyon nitong si Sabik. Umiiyak ito humagulhol habang sinasabi kay Roger at kay Garp na, please kill me. Nagmamakawa siya kina Roger at Garp na patayin na siya dahil hindi niya nakontrol ang kanyang sarili. Maging ang mga kaibigan, maging ang kanyang sariling crew ay pinagpapatay niya na. Pero buti na lang hindi pa siya talaga completely under control. Kahit after ng double reverse na ginawa sa kanya ni Imo, nakakapagsalita pa siya ngayon telepathically. Hindi lang natin alam kung anong klaseng ability yun. Ability ba yun na meron talaga itong si Rox o ability yun na na-acquire niya after ng dummy reverse? At dito guys, ipapakita finally ang clash sa gitna ng tatlong ito, Rox versus Roger and Garp. Pero dito guys, nagtatapos ang chapter. And luckily, walang chapter break next week. Back-to-back, tatlong sunod na chapters guys. Kaya kung nagustuhan nyo nating video, can I get a like, comment at pasubscribe na rin sa ating YouTube channel. Maraming salamat. This is AA Anime and see you guys again on my next video.